ginagawa nila panlabas, yung mga bagay na nalalaman nila tungkol sa Diyos, pero yung kaloob-looban nila ay iba ang budhi, iba. No? Kaya huwag din tayong gumaya sa ganun. Na dapat ang loob at labas pareho lang. Na tayo, mananampalataya ng Panginoon, ay susundin natin yung kanyang kalooban. Mahirap kasi na nagsasalita tayo, na Kristiyano tayo, hindi nakikita sa atin ang katotohanan. Diba? Huwag tayong mag-deceive. So again, kung tayo nagkakamali, alam natin, ang mata ng sanlibutan sa atin nakatingin. Nire-rate nila, Kristiyano ba to? Kahit nga kapwa Kristiyano na natin Initignan pa rin tayo kung paano tayo gumagalaw bilang Kristiyano. So wag nating hayaan na tayo ay maging balat kayo. Okay? Kung mali, mali. Huwag tayong magko-compromise. Diba? Huwag nating for the sake lang na magkaroon tayo ng mga kaibigan o magkasama-sama tayo, kahit na mali at hindi naman appropriate na sinasabi ng salita ng Panginoon, ay makikiayon tayo. Okay? God looks at your heart more than your religious action. Okay? Kasi yung mga gawain na yan, it's just only for the kingdom. Yan yung sinasabi na kapag busy ka sa ministry, it's just the kingdom. Pero, tinitignan ng Diyos kung anong puso mayroon ka sa pagsunod talaga sa Kanya. Pwede ka namang hindi gumalaw doon sa loob ng ministry na yan, pero isinasabuhay mo sa labas yung buhay ni Kristo. Diba? Yun Kahit wala ka sa loob ng simbahan at nakikita ka na gumagalaw, kung nasa labas naman ay iba ka, walang kwenta. Hindi, pansimbahan ka lang, pang Sunday ka lang, pero paglabas mo, after that, Monday, Tuesday, hanggang Saturday, ibang tao ka, ibang pinupost mo, ibang sinasabi mo, ibang pangungusap mo, ibang salita mo. Hindi ka naman talaga nagbago bilang Kristiyano or lumanggap kay Kristo. Doon lang, show lang. Diba? Hindi ganon. Dapat hanggang Lunes hanggang Linggo, parehong Kristiyano ang pamumuhay mo. Hindi lang lip service. Okay? Yan yun. So, number 4, live in God's love. Discover the secret of true and lasting joy in John 15:9-11. Basahin natin. Matthew, Mark, Luke, John. Anong sinasabi dito sa mumuhay daw as to obey God, live in God's love? John 15. Basahin mo kuya. John 15:9-11. 3 verses lang yan. Anong sinasabi para mamuhay daw tayo in God's love? I have loved you even as the Father has loved you. Remain in my love. And you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in his love. I've told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. So anong ibig sabihin? As the Father has loved me, so I have loved you. So, the chemistry of love is something na kung mahal ng Panginoong Jesus ang Ama, He obeyed the Father up to His death on the cross. Wala siyang reservation na sinabi, Father, baka pwedeng hindi ko nagawin ito. Although nag-pray siya. Diba? When His crucifixion is close to come, sabi niya, let this cup pass by me. Pero, Father, let your will be done. Kasi mahirap talagang maging Kristiyano at sumunod kay Kristo. Maraming papagawa sa atin. Pero kung mahal natin ang Panginoong Jesus, okay, let His will be done in our life. Yan yung pag-ibig. Diba? Kaya, nagmanifest ang pag-ibig ng Panginoon sa Ama because of His obedience. Na kahit na mamamatay siya sa krus, sinunod niya. Ganun din tayo. Now, remain in my love. Yung love na yun ang dapat nating gagayahin. Okay? If you keep my commands, you will remain in my love. Yung mga commandments ng Panginoon, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ni Jesus, marami siyang pinapagawa sa atin. Yun na nga lang sinasabi niya. Utos din yun. If you want to be my disciple, deny yourself.
Paano mo i-deny ang self mo? Pagka ba nihaya ka ng mga kaibigan mo, kahit hindi ka pinapayagan ng mga magulang mo, di ba? Susundin mo pa rin yung sarili mo. Hindi yung denying yourself. Ang following your parents is following the Lord. Kasi ang sinasabi niya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan yun eh. Yan yung mga bagay na minsan we just ignore. Akala lang natin, okay lang ala. Tandaan natin, everything was written in the book. Ang ating mga actions, actuation, at yung mga ginagawa natin dito sa mundo, nakasulat lahat, recorded. Pagdating natin doon ang review. Ito, test ngayon. Una ang exam, bago review. Baliktad. Hindi kaya kagaya na eskwelahan ninyo. Review mo na bago exam. Dito, nasa examination na tayo lahat. At pagkatapos dito, i-review tayo ng Panginoon kung anong mga buhay meron tayo. Ayun, doon natin makikita. At i-judge tayo, padadaanin sa apoy, lahat ng ginawa natin, kung totoo, okay, magiging ginto. Kung hindi, masusunog. So yun yun. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command. Yung command na yan ng Ama kay Kristo ay isa pa lang na isa katuparan talaga niya ang mamatay sa krus at iligtas ang sangkatauhan. So, ganyan din tayo dapat. In 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Anong joy yung sinasabi na yun? When you have Christ, you have everything. Hindi material. I'm not talking about material things in life. What I'm talking specifically is the peace, okay? The wisdom na meron galing sa Panginoon. Na makilala natin ang Diyos, ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Na alam natin na hindi niya tayo pababayaan kahit kailan, kahit anong mangyari sa buhay natin. Kapag nasa Panginoon tayo. Diba? Anong sabi ni Haring David? Wala pa akong nakitang mananampalataya na malimos. Okay? Kasi nga ang tatay mo, may-ari ng universe. Yun eh. Sinasabi niya, di ba? You have the right to become children of God. Kung anak ka ng Diyos, sino ba ang Diyos? Kahit sino pang makaharap mo dyan, if God is with you, no one can be against you. Meron kang Diyos na magtatanggol sa iyo kahit saan ka pumunta. Okay? Live in God's love. And then, put on God's armor. Okay, number 5, put on God's armor. Obedience prepares you for the battles of life. Yan din, tatandaan natin. Sabi ko nga sa inyo, kung namumuhay tayo dito sa buhay physical, may mga battles of life. Meron tayong ginagawa, naghahanap buhay, pero yung spiritual side of life natin, ito naman ang ating paghahandaan din. Anong sinasabi sa Romans 13:11 to 14? Basahin mo ulit, Kuya. Romans 13:11 to 14. This is all the more urgent for you It's all the more urgent for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Don't participate in darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Instead, clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus Christ.
And don't let yourself think about ways to indulge your evil desire. Oh, okay. So bakit sinasabi yan sa atin ni Pablo? Because we are closer to the end of time. Di ba? We are in the birth pains actually. Malapit na, di ba? Konti na lang, isang guhit na lang, nandun na tayo sa boundary. And then, we will enter now the end times period. Okay? Darating na dyan yung mga bagay na sinasabi ng Bible na yung mga Antichrist, yung mga false prophet, at yung mga mangyayari. Yung Great Tribulation and Tribulation period. Dito na yon. So, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Magising na raw tayo sa pagkakatulog. Not literally tulog. Ibig sabihin, yung ignorance, yung pagpapabaya, yung iisi-isi lang, at hindi siniseryoso, yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, kailangan buksan na lang natin yung isip natin. Because our salvation is nearer now than we first believe. Paparating na ang totoong magaganap kung tayo ba talaga'y maliligtas. Meron pa kasing mga mangyayari na pagdating ng tribulation period, ang tao talaga merong magdi-deny pa kay Kristo. Lalayo sa ng pananampalataya. Many will become cold. Yan ang sinasabi. So tayo, suriin natin. Baka mapabilang tayo doon. Kung hindi tayo nasanay na magtiis, pagsunod kay Kristo, baka hindi nga natin makayanan kasi hindi tayo nag-practice. Hindi tayo na-train na ang pagsunod kay Kristo pala ay mahirap. Hindi easy. So ngayon, pag dumating sa point na nahirapan ka, di-give up ka kasi ino-offer na pagka tininay mo si Kristo, etong kapalit. Magkakaroon ka ng mga bagay na to. Yan ang sasabihin ng false teacher. Yung mga antichrist na yan. Idideceive ang marami. So ngayon, kung ikaw naman ay na-train, na alam mo, kahit napugutan ka ng ulo, hindi mo i-deny si Kristo. Kagaya ng mga disipulo niya, yung mga apostol niya. Kung makikita nyo lang kung paano sila namatay, mayroong hinihulog sa kumukulong mantika, mayroong pinugutan ng ulo, mayroong binato, mayroong hinati sa gitna, mayroong pinako ng patiwarik. Kaya natin? Tanong natin sa sarili natin, kaya natin pag sinabing, susunod ka pa kay Kristo, i-deny mo. Otherwise, babarilin kita sa ulo. Dapat yan ang mga katotohanan. Darating yan sa mga panahon na yan. I wish and I pray wala na tayo sa mundong ito pagdating niyan. Dahil kung hindi, ganyan talaga ang mangyayari. I-deny mo si Kristo o babarilin kita. Di ba? Yan yun yan ang testing na ang tunay na pagsunod kay Kristo. May kapalit. Hindi kagaya ng ibang tinuturo ng iba na madali lang daw maging Kristiyano. Madali saan? Kung nagkukwento-kwento ka lang. Diba? Pero kung totoo ang tinuturo ng Biblia at idinideliver natin ang katotohanan, mahirap po talaga ang maging Kristiyano. Kapalit buhay mo. Baka sila, ibang turo nila, kaya gano'n. Okay? So the night is nearly over. The days is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put the armor of light. Ano ba yung mga deeds of darkness?